Hindi ko po makalimutan ito. Meron pong isang negosyante ang nagbigay ng testimonya ng kwentong ito. Habang daw po itong businessman, nagmamaneho siya sa expressway. May nakita po siya kalayuan, isa pong sasakyan nakahinto. At naramdaman po niya sa kanyang loob, parang binubulungan daw siya ng Diyos. Huminto ka, lapitan mo yung kotseng yun, kumustahin mo yung nakasakay. Ito pong businessman, siyempre, meron siyang trabaho, meron po siyang meeting, nagmamadali siya, umaayaw siya. Pero paulit-ulit pa rin po talagang kinakain ang kanyang konsensya. Hanggang pumayag siya, huminto daw yung negosyante doon sa likuran ng kotse. At paglapit po niya doon sa sasakyan, alam niyo nakita niya, dalawang maliit na bata nandoon po sa backseat. At yung nandun sa manibela, isa pong babae, yung nanay, tulala, nakatingin lang diretsyo sa daan. At ito pong negosyante, kinatok yung pong window, tinatanong, "Ma'am, okay lang po ba kayo? May problema po ba? Ano po yung maitutulong ko?" Binaba daw po ng babae yung window niya. Umiiyak siya, humahagulgol. Sabi niya, "Alam niyo po, gusto ko na magpakamatay." Pinakita niya yung baril nasa hita niya. Sabi niya, pero bago ko iputok yung baril, bago ako mag-suicide, nagdasal muna ako sa Diyos. Sabi ko, "Lord, bigyan niyo ako ng sign. Kung meron pong isang tao na hihinto, kukumustahin ako, magpapatuloy po ako, lalaban pa rin ako." Sabi ng babae, "Salamat po, hinintuan niyo ako. Kayo ang sign ng Diyos." Mga kapatid, isang paghinto lang yon. Isang pakikinig lang sa Diyos. Merong buhay na naligtas. Kaya, wag mong mamaliitin ang bulong ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo alam, meron kang natutulungan, meron kang naliligtas na tao.